Sako-sakong bigas o ang tinatawag na Love from Taiwan milled rice ang ipinagkaloob ng Republika ng Bansang Taiwan sa Bulacan, kung saan na benepisyohan nito ang daan-daang Bulakenyong senior citizens, solo parents, tricycle at jeepney operator drivers. Naging posible ang proyektong ito sa pagtutulungan ng Taiwan Association Incorporation at pamahalaang panlalawigan. Dahil sa mahusay na database banking o socio-economic profile system ng pamahalaang panlalawigan, ay personal na bumisita ang gobernador ng Davao del Norte upang hilingin at magkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan at Davao del Norte bilang pagpayag na pag-aralan at gamitin din ang naturang sistema sa kanilang probinsya. Davao del Norte, once upon a time, was one big province. Kagaya ng Bulacan siguro sa laki. When we heard about this program, ang SES, the Socio-Economic Profiling System, na ginawa po dito sa inyong probinsya, unang reaction ko, dapat siguro puntahan natin ang Bulacan. At hiramin natin ng kanilang teknolohiya so that we can have a direct link to all of our municipalities in terms of economic development. Sa kasalukuyan, ang Socio-Economic Profile System ng Bulacan na ginawa ng Provincial Planning and Development Office katuwang ang lahat ng tanggapan ng pamahalaang panlalawigan, ang kauna-unahang sistema sa bansa kung saan organisadong nakikita dito ang lahat ng impormasyon ng bawat barangay, bayan at lungsod sa Bulacan, mula kabuuang bilang ng populasyon, trabaho, hanap buhay, produkto, turismo at marami pang iba. Matapos ang pagbisita ng gobernador ng Davao del Norte, sinundan nito ng pagdating ng Hasegawa Business Solutions Incorporation sa tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Layunin ng mga Japanese investors na ito ang ibaba at ituro ang Japanese KS method o Japanese Running Easy Lesson at maging susi ito upang ang trabaho at makabagong teknolohiya ng bansang Japan sa pagpapaunlad ng kabuhayan ay madaling matutuhan ng mga Bulakenyo. Ito ay uumpisahan sa darating na Marso sa pamamagitan ng pagtatayo ng Nihongo Research and Training Center sa Bulacan State University. I found the Bulacan people that graduate from Bulacan State University was a very excellent engineer compared with another all universities. I think I will establish or cultivate of the Bulacan people to make a business in Bulacan. Nagsagawa rin ng press conference upang pag-usapan ang mga plano at paraan ng Hasegawa Business Solutions Incorporation pilot project sa lalawigan. I'd like to explain why we Japanese need Japanese language speaking. We need immigrants, more than 10 million. Actually, we are losing our population. We need successor. There's no young people anymore like before. So we need Japanese speaking. One of the characteristic of this project is not only technology. This kind of project, anytime most difficult point is communication. It will help Filipino, especially beneficiary is Bulacan. Patuloy po nating alalahanin na minsan may isang Soc Rodrigo na nabuhay sa mundong ito at nagbigay dangal sa libing Bulakenyo. Sa lahat ng parang ikararangal siya ng kanyang mga kababayan. Panandang pangkasaysayan para kay Francisco Soc Rodrigo ang inihandog ng National Historical Commission of the Philippines, pamahalang panlalawigan at pamahalaang bayan ng Bulacan bilang pag-alaala sa ikasandaang taong pagsilang ng dating senador noong ika-29 ng Enero sa Barangay San Jose, Bulacan, Bulacan. Nais ko pong magpasalamat sa Pambansang Komisyong Pagkasaysayan ng Pilipinas, sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na kinikitawan ni Governor at sa pamahalaang bayan ng Bulacan
Ang mas makahulugan ng pagdangal na pwede natin ibigay kay Soc Rodrigo ay ang tularan natin, ang mga simulain na kanyang ipinaglaban para sa Diyos at para sa bayan. Kasunod nito ay namahagi sina Gov. Willie at ilang opisyales ng Petromax Life Best sa mga mangingisda ng Bulacan. Sama-samang ginunita ng mga Bulakenyo ang ika-87 kaarawan ni God Blas Ople, ang tinaguriang ama ng overseas employment at may akda ng Philippine Labor Code na nagbigay proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa noong ika-3 ng Pebrero na idineklara rin bilang non-working holiday sa lalawigan. Kami po mga veterano, lagi po kaming naririto pagka po birthday ni Kablas. Malaki rin po na itulong niya sa kabuuan po ng Pilipinas. Siya po ay napakatalinong tao. Ang kahalagahan po nito ay binibigyan natin ng pagpapahalaga ang isang anak ng ating lalawigan na nagbigay ng ningning sa ating pangalan. Sa pangalan ng ating lalawigan ng Bulacan, ito sana'y maging magandang pamantayan at inspirasyon ng ating mga kabataan. Binigyang pugay ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng luksang parangal ang labi ng dating sangguniang panlalawigan Kagawad Ernesto Erning San Juan Mendoza ng ikalawang distrito bilang pagdakila sa mataas na antas at tapat na paglilingkod niya sa lalawigan bilang bukal mula 1986 hanggang 2004. Isang banal na misa, eulogy ang isinagawa sa bulwagang Senador Benigno S. Aquino at pagbuhat sa ataol niya ni Gov. Willie, Vice Gov. Daniel at mga bukal upang iligid sa buong Kapitolyo. Kamakailan ay tinipo ng Presidential Communications and Operation Office sa pamamagitan ng Pilipinas Nation Movement at pakikipagtulungan ng publiko-pribadong organisasyon at pamahalaang panlalawigan, ang Bayanihan Summit at One Bulacan Movement, ang mga kabataang Bulakenyo para sa paghahanda at kamalayan hinggil sa maaaring sumalanta sa Bulacan. Ito ay ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium. Sa iyong pag-iisa may kaagapay ka. Yan ang tema at layunin ng Provincial Social Welfare and Development Office at pamahalaang panlalawigan sa ginanap na Solo Parent General Assembly kamakailan. Ito'y upang ipaalala ang Karapatang Republic Act 8972 o Solo Parent Welfare Act na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na ginanap sa hiyas ng Bulacan Convention Center.